May buwelta ang grupo ng mga retiradong militar at mga abogado laban kay COMELEC Chairman George Garcia, kasunod ng mga umano'y irregualidad ng nakaraang halalan. Panawagan nila ngayon ay isang revolusyon na hindi armado, kundi sa mismong sistema ng eleksyon sa bansa. Si Jason Rubrico sa balita. Chairman Garcia, ang kapal ng mukha mo. Yan ang maanghang na pahayag ni retired Colonel Segundo Metran sa isang press conference na isinagawa ng mga retiradong opisyal ng militar at ilang abogado laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Ayon kay Metran, hindi nasasagot ng COMELEC ang umano'y mga anomalya sa katatapos na 2025 midterm elections. George Garcia, at ikaw pa ang umupo sa 2028, magkasubukan tayo. Subukan lang natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. Kabilang sa mga tumindig kasama ni Metran ay si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor-elect ng Reyna Mercedes Isabela na noon pa man ay lantad na sa pagbatikos sa mga umano'y irregularidad sa eleksyon. Ani Respicio, ngayon naman panibagong kontrobersya ang kinahaharap ni Chairman Garcia at ito ang umano'y pag-amin niya na humingi siya ng 300 million pesos mula sa isang kandidatong kongresista sa Bohol kapalit ng pagkapanalo sa halalan. Dahil dito, isinampa ni Attorney Jordan Pizaras ang disbarment case laban kay Garcia sa Korte Suprema dahil sa umano'y extortion. Itinanggi naman ito ni Garcia at iginiit na nabaliktad lamang ang kanyang pahayag. Ngunit hindi kumbinsido si Respicio. Pero sabi ni Chairman George Garcia na misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion ano? Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Dahil sa mga isyong ito, nanawagan ng electoral revolution ang grupo ng mga dating opisyal ng militar at ilang legal advocates. Pero paglilinaw nila, hindi ito armadong revolusyon kundi panawagan para sa radikal na pagbabago sa sistemang pang-eleksyon sa bansa. We want electoral revolution. We provide the spark. Ang aming buong pag-asa, magtutuloy-tuloy yung fire. Hindi yung putok kami ng putok, walang nangyayari. Gusto lang po naming pukawin yung damdamin ng ating mga kababayan. Gusto namin ng pagbabago sa halalan dahil ito ay isang mahalagang haligi ng ating kalayaan, ng ating demokrasya. Kailangan po nating bantayan. Isa sa mga pangunahing itinutulak ngayon ng grupo ay ang hybrid election system na ayon sa dating opisyal ng gobyerno na si Greco Belgica ay mas transparent, mas credible at mas kapani-paniwala. Talking about a hybrid blockchain system of election for 2028 para hindi na ho mangyari yung nangyari today. Ibig sabihin, transparent and mas credible. Nakikita kasi nating lahat at nasusubaybayan ng transmission ng boto. Sa presinto, nakikita na natin, ang mga watchers natin, ito talaga ang boto. Kaya pag i-transmit, alam natin na kung tama or mali yung i-transmit. Ayon sa panukala, magkakaroon ng manual counting sa mga presinto sa harap ng media at watchers. Matapos ito ay automated transmission na lamang ang susunod at ang mga datos ay ilalagay sa isang digital ledger na hindi nabubura at bukas sa publiko. Dagdag pa ni Belgica, pinag-aaralan na ng kanyang legal team ang posibilidad na questionin sa Korte Suprema ang constitutionality ng fully automated elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.